song is brought to you by PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Ayan, sayang na sayang. Oo, ang ganda ng song, ano? Ang sarap kumanta, ang sarap sumabay. Kaya may ubo ko. At naging super hit ang kanta na yan. Oo naman. Lahat sila yung tatlo yan. Si Manilyn Reyes, Yes, Tina Paner, yes. Cheryl Cruz. Oo. Si Cheryl Cruz, ang kinanta niya ay Mr. Dream Mr. Boy. Dream Boy. Si Tina Paner ay Tamis ng Unang Haldir. Correct. At Oo. yan, ang sayang na sayang lang ni Manilyn. Maganda talaga boses ng batang yan, ano? Ang tinaguriang triplets. Oo, silang tatlo. Dati sabi natin chiclet. Diyos ko, hindi pala chiclet, triplet. Uy, speaking of Manlin ha, may Ano na? balita ako na kasi gustong gusto daw talaga ni na Cheryl at saka ni Tina Paner na magkaroon sila ng reunion concert. Bakit hindi? Pero ang problema daw, nahihirapan yung gusto mag-produce dahil ang dahilan ay si Manilyn Reyes. Bakit? Oo, mukhang mahirap daw kausap ang kanyang tumatayong manager. Really? At hindi matuloy-tuloy itong reunion concert na gustong gawin. Parang maling strategy yata yun. Dapat pag may ganong alok, go. Oo, di ba? Go na. At saka magkiklik yan sigurado. Saka meron pa rin silang mga tinatag na na-miss sila, di ba? Yan yung fans sila before. Saka yung mga supporters na, Diyos ko, pamilya na lang, relatives, friends. Ako nga, di ba? Panahon ko sila, no? I'm sure nandun ka, nasa front row ka, sweetheart. Of course. Sana matuloy yan. Sana wag na mag-inarte. Sino ba? Sino bang manager ni Manilyn? Malaloka ka. Sino? Mismong ang mister niya, si Aljon Jimenez. Oh, you know, sometimes pag-usapan natin yan. Ikaw ba sa tingin mo, kailangan ng manager mo ay tipong may close relationship ka? Ako para sa akin, hindi. Ako rin. Bakit? Given na yan asawa mo, mag-a-advise din naman yan. So, supporta rin yan. Ibig sabihin, lahat na naman ng pwedeng isupport sa'yo ng isang manager ay pwede nang ibigay dahil sa iyong kabiyak. Bakit naman pagdating, alam mo, hindi kasi maganda, no? Katulad yan, let's say katulad na nangyari kay Hero. Oo, kapatid niya nag-handle. Kapatid niya nag-handle. Hindi tama. Oo. Diba? Si Rufa, kahit man nanay niya ang nag-handle, may double, diba? Like GMA minsan, dati sa ABS, meron siyang ang tawag dyan? Co-manage. Oo, co-management, diba? At si Tita Annabel, taga-away. Ibig sabihin, wag mong apihin ako mag-aaway. Yun ang trabaho niya, diba? Diyos ko, to si Aljon Jimenez pala ang kanyang Oo, yun daw ang balita. Nahihirapan sila. Pero teka, kailan pumasok yung husband mag-manage? Nung nakabalik na si Manilyn sa TV? Hindi naman. Bago pa lang yata. Matagal Oo, na. Bago pa nga. Bago pa lang, hindi katagalan So, masyado. ibig sabihin, nung si Manilyn ay active sa mga teleseryeng ginawa, hindi pa siya. Ay, hindi pa. Oo. Tapos biglang eto na siya ngayon. Si May mga Aljon. area factor na. Di yata maganda. No? Baka maano si Manilyn. Wala Pwede nang... pa yung mag-ina. Minsan nagkiklik Kasi, Ang mag-ina, okay, iba. Because iba. ang nanay is usually, alam nila parang, ewan ko, iba ang ina Kasi di ba nag-click naman si Tony Gonzaga tsaka ang Mania, di ba? Pero may co-management again. Remember that Tony is naka-contract din yan kahit papano sa ABS, hindi ba? Si Daniel kay Carla. Actually, mga nanay nila parang handler. Baga yun yung kanilang road manager, ganyan, di ba? Pero kung sole manager ka, tas asawa ka, Pag-asawa parang... tsaka ano ba experience ni Aljon? Kung si Boy Abunda, asawa ko, oh my gosh, sabihin ko, naku, you have to manage me. Di ba? You're talking about Boy Abunda here. Pero si Aljon ba ay ang experience sa pag-manage? Oo. Di ba? Correct. Diyos ko, wag naman. Kung si Cheryl Cruz, okay. Si Tina, okay. Tapos may isang nahihirapan silang hirap. Ibigay na yan. Ay, Pagbigyan na. Baka producer one na lang. Ayoko nga. Okay, samantala, yung gustong mag-text sa atin, ang ating linya ng telepono ay 0977-342-1644. Kung may tanong po kayo sa inyong mga favorite stars, mag-text lamang sa 0977-342-1644. Ayan.
Tsaka nagpapasalamat tayo, Rodel, sa mga sponsors natin, no? Mapait sila sa atin. Yes, thank Parang you. suddenly na lang sabihin nila, okay, we'll support you. That is sweet. Correct. Hindi ba, Rodel? Yes. Alam mo, may pakinabang din pala yung ganito natin, ano? Wala naman tayong ginagawa, ganito lang. Kung ano-ano lang naman yung pinagsasabi natin dito, di ba? At biglang, sige, support namin kayo, sa sponsor kami. Oh, di ba, sweet? That's very nice. Parang magkaka-sponsor tayo dahil kwento tayo ng kwento dito na kung ano-ano lang. Ay, kaya tuloy kahit ako'y may ubo, pumapasok ako, di ba? Yan, oo. Ano pa? Okay, alam mo ba yung concert ni na Angeline Quinto at saka ni Eric Santos? Naku, may I am rich talaga. Talagang binili ang VIP seat. Binili niya talaga Oh para my gosh. support sa dalawang singer. Sino bang producer niyan? Alam ko isa ang cornerstone dyan. Ang sarap naman ng feeling ng Cornerstone. O boss, ang VIP, pinakamahal yun. Ang cute talaga ni Chris Aquino, friends tayo. Pero meron ako nabalitaan na hindi raw napuno masyado. Baka kaya tumulong si Chris? Yun suddenly siguro nalaman niya, di ba, na, uy, delikado, biling ko ng buong VIP. At saka yung para lahat ng kanilang mga friends ay makanood. at saka bago pa nga yung concert, may nababalitaan ako na hindi raw gumagalaw. Ang tickets. Ang hirap naman talaga, Rodel. Especially kung papabayaan mo lang sa Ticketron yan. Walang mangyayari. Wala talaga. I experienced that. Lahat ng concerts namin, you have to move. Yes, Kayo move. mismo, move it. Ganon. Kasi if you will wait sa Ticketron mag-move, it's not moving. Kaya kailangan talaga Konti lang. lahat ng connect mo. Oo. Pag may concert kang ganyan. Minsan, kahit hindi connect, as long as you have a very good concept of the show, they will like it. Diba? Hindi mahirap ibenta kasi pag maganda yung show. Ang problema, tsaka usually naman kasi may mga companies like Apo Hiking before. Talagang todo yan. Talagang sila na yung tumatawag sa amin, nagkakagulo sa ticket kasi it's Apo Hiking. Yes. Ibinalik mo, diba? Parang ganon. Jose Marichan, ganyan. Pero pag maganda yung concept mo talaga, kaya na siguro, ano nangyari? Pero in fairness naman, Pero Cornerstone magaling humawa. hindi naman siya nag-flop. Hindi lang Hindi lang talaga. puno. Hindi lang napuno. Ay, okay lang yun. Kasi okay minsan naman ganito yan. lang. Yung iba bumili. Oo. Di ba bumili? Ako minsan tumutulong ako gano'n. Bili ka naman ng ticket. Bibili ako. Hindi naman sa ayaw ko manood. Yes. Kaya nung moment na yon, pwedeng biglang may nangyari na I have to stay home or may sakit ako, hindi ako nakapunta. Oo. Pwedeng gano'n. Pwede na mabentado yun eh. Hindi lang talaga Oo. nakakarating. Yes, Pwedeng gano'n. pwedeng ganon. Kasi Cornerstone, magaling eh. Pero, syempre, congratulations dahil maganda raw ang show. Tsaka dakila ang Chris Aquino. Binili ang VIP. I am rich talaga. Tuloy-tuloy lang. Talaga pinanindigan na ni Chris. Ano? Oo. Pinanindigan na niya. Eto na to. Tunuhin ko na to. Kailangan tulungan ko mga kaibigan Oo, ko. no? Sabi niya. Pero alam mo, totoo lang, pag friend mo si Chris, ang tindi rin. Ano? In Ang fairness. tindi rin. Like, kung anong ginagawa niya kay Vice before, laking tulong niya rin sa career ni Vice. At saka alam mo, itong si Eric, favorite niya yan. Ah, talaga? Favorite niya talaga si Eric. Kasi maganda talaga ang Sinasabi boses. niya talaga yan. I like the songs of Eric Santos. I listen to it. Yung kung akin lang ang mundo, I like it. Si Angeline Quinto rin naman, di ba? Saka mabait yata itong dalawa, hindi ba? Mabait naman, pero yung hindi ko matanggap yung ano. Alin nyo ka ng love life. Yun lang naman. Tingin ko yun eh. Bakit kaya hindi na lang gumayo ng tao eh? Ayokong tanggapin. Kasi parang talagang hindi click. Hindi talaga. Ano, di ba walang spark. Tsaka parang ayan. Fake. Oo, nagagamitan lang para Sana sa wag mga na lang project kasi singer nila. naman sila at may talent sila. Hindi na nila kailangan ng gimmick. Correct. Baka nga kung hindi sila nag-gimmick ng gano'n, baka mas okay. Baka mas lalong napuno. Oo, di ba? Tulad mo, ayaw manood dahil baka biglang makita mong holding hands with kissing, naiinis ka na. Hindi naman. Maiinis ka, ay, ito na naman sila. Paninindigan mo na naman. Okay, ang ating oras, alas 5:18 na po ng hapon at ang oras na yan ay hatid sa atin ng... Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Happy Cake. Okay, magbabalik pa ang Showbiz Galore. Matalino ka ba? At bakit? Sagutin mo nga yung tanong ko.
kalahating oras ng palaro. Nabibigyan natin ng limpak-limpak na papremyo kung tama ang sagot mo. Kaya tutok na sa tanong ko, sagutin mo! Kasama ang nag-iisang shalala ng buhay niyo at ang gwapong-gwapong hunk ng bayan, Mark Canlas, a.k.a. Baby G. Tanong ko, sagutin mo! Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Tutok na at baka ikaw na ang susunod na winner. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita, Miguel Hill. Balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik ng mga nagbabagang balita. Pakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Problema ba sa kalusugan? Paano ito maiiwasan? Alamin ang wastong paraan para ito'y malunasan. Makinig sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Samahan ang magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Edwin Bien at Dr. Ray Salimel Jr. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Ang himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. 8 Trimedia Broadcasting. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, kasama ang Diyosa Perita Peralta Uy, dito sa Showbiz Galore. Yes, nagbabalik ang programang Showbiz Galore. Floating ako kasi Oo. minum akong Benadryl tsaka antaista. Oo, mukha nga sa ano, sa Floating itsura ako, mo. para akong ano, sabog. Oh my God. Hindi ko nga maayos ang aking hair, tinay ko na lang. At yung ubo mo, di ba? Ang sama talaga. Tsaka Paggaling parang ka. floating, oo. Parang ang kaluluwa ko ay hindi masyado naka-flat. Anyway, Oo. balitang Richard Uy, Gomez sige. naman. Ano? Oy, si Richard talaga, no? Kahit saan siya mapuntang istasyon, Oo, click no, from 5 257, ganun lang. kaibigan niya lahat. Wala siyang, kumbaga, lahat ng iniwanan man niya ang istasyon, walang samaan ng loob, pag bumalik siya doon, tatanggapin Kasi si siya. Richard Gomez ay lumaki talaga siya na madaming taong kasama. Mhm. Kasi alam mo, Rodel, Yes. ang dentist ni Richard Gomez before my mom. Oh. Oo, hanggang naging ano siya, sikat na siya hanggang blusang itim. Pupunta pa siya sa mami ko. Ayun. Tuwing nagkikita kami, always like, kamusta na si doktora, ganyan. At saka laki siyang lola. Lola, tapos alam mo, lagi siya nagbabasketball dun sa malapit sa amin. Alam mo ba, up to now, ang best friend niya noon, nung yung kinikwentong nagji-jeep sila, nagpapatong na lang para tipid, yung mga kwentuhan ganyan. Nabaga, sila yung mga ordinaryong tao, di ba, sa McDonald's, ganyan. Hanggang ngayon, best friend niya, si Perry din. Ayun. Hindi kinalimutan ni Richard. Ganun siya magpahalaga sa mga Correct, kaibigan. correct. Talagang best man pa rin niya. Nung kinasal, up to now, kahit saan siya makarating,
yung kanyang best friend ay nandun. Kaya makikita mo si Richard talaga, yung kanyang loyalty, no, sa mga pinanggalingan niya, yung mga taong nakasalamuhan niya before, andun pa siya. Ganun siya. Sana ganun yung iba. At saka ang gusto ko pa kay Richard, napaka-professional niya pagdating sa trabaho. Oo, at hindi lang yun, ang gwapo pa niya, hindi Oo. ba? Talagang kahit na sabihin mo, di gwapo talaga yan dati pa. Oo. Diyos ko sa Rodan, may kakwento ako sa'yo, no? Di patient siya ni Mami lagi. Yung mga classmates ko, mabaliw-baliw talaga. Tambay ng tambay sa klinik ng Mami ko dahil si Richard ang nandun. Eh, ang gwapo. Kahit nakasando, kahit ano, talagang gwapo siya. Oo, And then, my mom told him, Richard, alaga mo maigi yung mukha mo, yung ngipin mo kasi sisikat na artista ka. My mom said. Oh, ayan na Tapos siya. tumawa si Richard Gomez. Sabi niya, paano nang mangyayari yan? Kasi di ba ordinary siya. You know, it's just parang napaka-ano yung sinasabi ni Mami, you will be a big star, ganyan. Sabi niya, naku, doktora, grabe naman ang bilib niyo sa akin, ganyan. And then my mom said, ay, naku, tandaan mo, ha, tatak mo sa bato, sisikat ka. In reality, Ayan. At nagkatotoo ang sinabi ng mami mo. Oo. Ngayon ay sikat. Nagtataka lang ako, hindi siya sa akin ng nanay ko. Nasisikat ka Oo. na magiging broadcaster ka, no? Hindi naman. Sabi ng mami ko, sa kalokohan mong yan, saka sa pagka ano mo talaga yung happy-go-lucky ka, parang ang dami mong pwedeng gawin. At dinidate niya si Richard sa akin prom, namimili siya ng date ko. Si Richard ang pinipili niya. Sabi ko, ma, wala siyang kilala sa aking friends. Parang nahiya ako, no? Saka ang gwapo niya, parang hirap titigan. Yun ang mga qualities ni Richard. Saka yoko, no, patient siya ni mami. At saka ano talaga, pagdating sa trabaho talaga, bilib ako sa taong yan. Oo. Never siyang nabalitang na late, di ba? Saka Nagpaka-unprofessional. alam mo, ang napun ako, Mm. yung mga nagtatagal talaga, lagi may mga nagsasabi kung gaano sila makapag, ano ba Tagalog ng humble? Mapagpakumbaba. Magtatry sana ako, wag na lang magpakumbaba. Mm-mm. Kung makikita mo, yun yung mga nagtatagal. Don Solbeta, napakabait na tao, di ba? Alam, pumunta siya ng opisina sa amin dahil sa Sigwa. Oh. Natuwa yung mga empleyado namin sa kanya because she's been smiling. Kapag may magpapakuha, nakasmile lang siya, simpleng-simple. Yung ganun ba? Diyos ko, gayahin nyo, ha? Hindi katulad ng iba dyan. Oo. Yung mga artista ngayon. Ayan na naman yung pinag-uusapan natin kanina, di ba? Sabi sa nga ni phone. Celia Rodriguez, Ano sabi? nung magkita kami sa isang event, di ba? Ay, ganun talaga kayo Oo. ni Madam Hindi Celia. naman. Oo. Sa chika-chika lang na. Ano sabi? Yun daw mga artista talaga ngayon. Ako, para daw call time daw ng maaga, darating, hapon na, napaka-ano daw nila. Di ba merong, teka ha? Who's just a senior artist, senior actress, pinagalitan niya talaga ang Isang baguhan. baguhan na may pangalan naman. May pangalan. Meron na. Parang magkasama sila sa movie, nagalit talaga siya. Sino ba yun? Nabaliw at naaliw ako sa kanya. Baka si Celia Rodriguez. Malamang din. ganon. Tingin ko si Celia Rodriguez yun. Talagang sinabihan niya, binanata niya todo-todo nung panahon namin. Sabi nga niya, kami mga artista dati, di ba ganun siya magsalita? Oo. Pag kinall time kami maaga. Sa kanila, pag ang call time mo ay kunyari 7, 6 o'clock, nandun ka. At pag dumating ka ng mga 6:30, fully made up ka na. Yes. At alam na daw nila ang gagawin nila. Kaya pag sinabing 7, roll yun. Ngayon daw, pag sinabing 7, wala lang. Marami pang cheche, boleche. Wala lang. Pag 7 o'clock, usually 10, diba? Nag-umpisa kasi yung ganyan na rin, 70s eh. Umamin na rin tayo, like, panahon na nila Vilma at Nora, na masyado ng superstar at mga sikat na sikat, sila na yung dumarating ng late, di ba? Oo, may mga Nauso na yan noong 70s na medyo ang mga sikat ay dumarating ng late. Yung 60s, bawal sa ano 50s yan. and 60s. Bawal na bawal yan. Sa Sampaguita Pictures at LBN, lagot ka. Lagot ka At talaga. bawal kang lumabas. Ng pangit. Na Nang hindi ka makikita kung ayos. saan-saan, hindi pwede Ayaw, yun. no? Yung naglalakad ka sa park. Bawal yun, lalabas ka kasi ikaw yung may gagawin. Yes. At bawat labas, may talaga naman kung hindi importante, tatamarin ka kasi kailangan ikaw ay bihis. At maganda ka. Bihis ka talaga dapat. Ngayon, alam mo, may nakikita ko mga artista. Ito hindi joke. Oo. Minsan yung mga nasa mall, kaya may bibili sila nakachinela. Oo, parang wala lang. No? Naiinis ako. Ako in a way, naiinis. Unang-una, di ba, parang pupunta ka rin naman sa isang lugar. Huwag naman gano'n na parang naligo ka na ba, mga gano'n. Parang okay, may itsura ka, di ba? Okay, gusto mo, simpleng tao ka. Pero wag ka naman darating ng parang, Diyos ko, gusot yung t-shirt mo.
Tapos parang naka-basketball outfit ka. Mm-mm. Tapos naka-chinelas ka. Tapos, hindi naka-basketball, shorts. Pero parang, tapos buhok mo nakatayo. Bakit? Oo. Pakasuklay? Pero tingnan mo yung mga artista natin dati, kung lalabas sila, di ba? Doon nga nauso yung sinasabing mukhang Parang- artista. Oo, para talagang may event silang pupuntahan, may okasyon. Saka na laging pupuntahan. mabango. Pupunta lang sila sa isang lugar, sa isang mall. Ayos na Ayos, ayos. saka ito naman talaga. Panahon ng araw talaga maganda at mga gwapo. Yun na nga. Kahit Oo. wala ka talagang kabig, yan? Sabi ko sa'yo, floating Kabig biligin. Ano? Anong kabig biligin? Tagalogin ko. Anong English nun? Tagalogin ko. yung parang, Tulak kabigi. yun na nga, nasabi ko, wala kang matulak kabigin. Dahil talagang yung mga itsura nila, sino yun si Jose Marie? Jose Marie Gonzalez. Grabe yun. Tatay ni Kring Oh Kring. my Ay, gosh. isa pa. Oh my gosh, sa Dansorama, he's so cute. Eddie Gutierrez also is cute. At saka, Guancho. alam mo si Eddie Gutierrez, pag lumabas din ngayon, talagang ayos na ayos, naka-long sleeve. Kasi nga, yun ang kinalakihan niya. Mm-mm. Kung makikita mo yung mga panunong araw, yan, sina Michelle Rodriguez, no? Sina Delia Razon, Gloria Romero, Susan Roses. Pag lumabas sila, up to now, dala nila yon. Yes. You will see, no? Kahit sa parties, Mm-mm. nakita mo talaga yung star quality. Tsaka si Eddie Gutierrez, ang tindig siya pa rin. Ano? Talaga namang gwapo. Ang Eddie Gutierrez ni Miss Annabelle Rama. Oo. At mukhang naman na yon itong si Richard Gomez, yung mga ganong... Oo. Alam mo si Richard Gomez, kahit ang papel niya ay lolo na, Oo. ano pa rin talaga. May X-factor pa rin. ang Maporma pa Richard. rin, Oo. maayos. Same with Gabi. Parang hindi Pero si Richard kasi may dating, May dating. manly ang dating, Hindi siya cutie. Aga Mulak is cutie. Correct. Si Richard Gomez, Na- handsome. Mm-mm. Siya yung tall, dark, and handsome. Yes, tama. Siya yun, O punta tayo sa isang next. Sa isang balita. Nabalita mo na? Ano yon? Si Nora Honor daw, sinasabi niya, hindi pa binibigay ni Boy Abunda ang Ang? kanyang pang-opera. Is that for real? Kasi di ba dati Hindi. sinasabi bibigay ni Boy? Hindi kasi naman si Ate Guy, dahil sa dami ng ginagawa niyang pelikula, naudlot yung mga di ba? Ang schedule. Oo, yung time, yung panahon talagang ibibigay ni Kuya Boy, hindi niya, kasi hindi siya aalis si Ate Guy, di ba? So siguro, nagpa-follow up ngayon, naging busy-busy naman si Kuya Boy, pero syempre, ibibigay at ibibigay yan. Pero alam mo, kung si Kuya Boy, nakita niya, nagsalita si Miss Nora Honor ng gano'n, hurt yun. Kasi bigla siya nagsalita, di ba, na hindi pa niya nakukuha. Pero si Mr. Boy Abunda, bibigay niya yun. Bibigay niya? Very sa kanya yun, talagang mahal na mahal niya yan. Tsaka, siya yung type talaga, pag sinabi niya, gagawin niya yun. Ibibigay niya. Pinaulit-ulit. Diyos ko, niya, kay diba? Ate Guy pa, hindi niya ibibigay. Bibigay niya. Yung isa dyan, hindi magbibigay yon. Pero si Kuya Boy, Yung aeroplano, wag na daw. pero si Kuya Boy magbibigay. Pero saan nanggaling kaya yun? Ba't nagsalita si Hindi si siguro Nora ganito Honor lang yan. na hindi ko pa nakukuha? Minsan kasi 'di ba sa mga reporter din halimbawa natanong lang si Ate Guy, Ginawang diba? headline. Oo, Yun. Ate Guy, kailan bang pagpapa-opera mo? Ganyan. Oo, ay, nabigay na ba? Oo, ganon. Siyempre, sasagot si Ate Guy, alam mo, magsinungaling siya. Hindi pa. Hindi pa niya nakukuha. Ganon. Ang masakit niyan ngayon, nagkakakulay pa na baka naibigay na daw ni Boy Abunda na gastos niya. Ay, hindi pa. Sa mga tanong na ba't di ka pa nagpapa-opera? Diyos ko, bibigay ni ano yan. Oo, ni Kuya Boy. Sa kanya yan, ano lang yan, parang wawalisin lang Pero yan. yung eroplano. Yung aeroplano. wag Ayaw na daw, Wala ayaw na. yan. At hindi natatanggapin yun ni Nora. Hindi na, Diba? hindi na. Ano na ba si Nora Honor ba? Nagka-campaign pa? Ano ba siya ngayon? Di ba for a while, nag-join siya sa Against Pinoy? Mm-mm. Hanggang ngayon ba? Tinutuloy pa ba niya? Or sumali Busy lang kasi talaga siya? Oo. I think that was the only time kasi nagkaroon ng stage doon. Doon sa laban ng mga kababaihan yun eh. Talagang pumunta lang siya. It's not naman siguro tuloy-tuloy na ano yun, ano? Mm-mm. Tama, okay. Hindi na. Basta nandyan lang siya ngayon, masyadong busy sa paggawa ng pelikula. Si Oo, Ate Guy. oo. At sa yung sa taping niya sa GMA7, di ba? Ayan. Ayun. Mm-mm. So, huwag kayong mag-alala, bibigay po ni Mr. Boy Abunda yan for sure. Yes.
Okay, magbasa muna tayo ng ating mga text mula sa ating mga Galorians. Mula kay Janet Hermida, magandang hapon po. Hello. Kay Ma'am Pelita at Sir Rodel, si Janet Hermida po ito ng Katmon. Binabati ko po ng isang magandang hapon ang mga kamag-anak at kapitbahay ko dito sa Katmon. At saka po si Kuya Marvin, maraming salamat. Isa rin siyang Galoria. Saan yung Katmon? Saan ba ang Katmon? Katmon, Cavite ba ito? Or Laguna? Saan ang Katmon? Province. Province to. Hindi ko lang alam kung Laguna or Cavite. Hi, hello, Janet. Hello, kayo dyan. Thank you for listening or watching. Yes, and of course, si Marvin Capili, ang ating presidente ng Galorians. Hi, Pretty Rodel at super ganda at super sexy. Hello. Ang dami, ha? Oo, di ba? Condolence for the family ng mahusay nating psychic na manguhula ng ating bansa na si Kuya Rene Mariano. Nakalimutan natin mention. Na naging bahagi din ng Showbiz with Ate Lourdes, Inday Badiday, Eye to Eye, and See-Through. Careful, pakibati po, Galorians natin. Nakatune na sila. Janet, yun na nga, si Janet, binati na natin. Si Gelay, si Jennifer. Merienda po tayo ng binatog at ginatang bilo-bilo with kamote. Ayan, masarap na naman. Oo nga pala, nakikiramay tayo kay Mr. Rene Mariano. Opo, mga Galorians, si Rene Mariano po ay isang sikat na psychic. Di ba mga hula siya? Yes, sumikat Tapos, sa panahon ni Ate Lourdes. Saka di ba siya yung pinakasikat yata? Siya yung nag-umpisa sa showbiz ng ganon? Oo, siya. Siya yun, ano? Na-meet ko siya. Bago nagkaroon ng Madam Rosa, Auring. Madam Auring. Talagang si Rene Mariano, yung talagang makikita mong talagang pinipilahan, ano, talagang siya yung lagi iniimbita sa shows. Oo. Ano ko siya, nakita ko siya, dinala ako ng friend ko sa bahay niya. Oo. Tapos nung nakita niya ako, sabi lang niya, saswertihin daw mo. Ilang taon ka noon? Ano lang yan, siguro we're talking about 10 years ago? Or 8 years ago na? So ilang taon ka noon? Ano ba ngayon? Talagang ka lang, 39, mga ganun. Ayun. Talagang sinabi niya sa akin. Ganun, di ba? Pag sinuwerte ka naman talaga. Ha? Sinuwerte ka naman. Oo, tsaka at nakatotoo ang hula niya. Totoo yun. Kasi sabi niya, mabait ako. You think I'm good? Yeah. I'm kind? Yeah. Thank you. Ayan po, nakikiramay po ang buong Showbiz Galore sa pamilya ng namayapang Tsaka napaka-peaceful si Rene naman Mariano. niya. Kasi alam mo sa Facebook niya, talagang naglagay siya doon na parang how peaceful the life is. So ibig sabihin, masarap makita yung bago siya na mayapa, na ang kanyang last posting is about peaceful life. And nasa yung kay Lord, yung ganyan. So ibig sabihin, alam mo yung feeling pero hindi na, naman siya yung kasi di ba may mga nasa showbiz na yun na nga nahirapan sa buhay. Hindi naman siya nagkaganon. Kasi hindi ko naman. Kasi nung nandun kami ng mga 8 years ago, may mga staff siya sa bahay. Pero 8 years ago pa yun. Tapos nakatira siya sa yung ancestral house siguro because it's more of Nara. Yung bahay niya, mga antik-antik, ganyan-ganyan. So, parang tingin ko naman sana hindi. Oo. Sana hindi. Tsaka sana man lang iningatan siya ng mga naging kaibigan. Oo, lalo at saka yung mga kamag-anak. Sino ba pinaka-close sa kanya? Si Ate Lourdes. Wala si Ate Lourdes. Wala si Ate Lourdes. Sino pa bang mga ganyan ngayon? Sino ba sikat ngayon na mga psychic? Si Madam Rosa. Hindi nga. Oo. Sino si Stargazer? Sino sa Stargazer? Meron, Stargazer ang pangalan niya. Hindi ko siya kilala. Mula naman ay kay Risa ng Apa. Kamag-anak ko to. Kuya Rodel, ano po masasabi niyo na talo na ng Itbulaga ang Showtime? Ayun, kahapon, hindi matatapos ang issue na yan. Hindi, hanggang Senado, maabot na yan. Yung bakit, ganun kaklik. Ang ALDA. May kausap ko kanina, tatrabaho sa Senado. Alam mo, talagang binaba namin ng phone. Halika panoorin nga natin at malaman niya kung bakit. Ang sarap kasi gawing study. Ang sarap gawing study. Kung ikaw ay isang manager, ikaw ay isang artista, ikaw ay isang creative, panoorin mo. Tingnan mo anong meron. Kung bakit ganun siya kahit, no? Oo, ang tanong ko ito, sino ang nag-isip ng gimmick na ito na magkaroon ng teleserye in Itbulaga? Sina Joey na rin siguro. Tingin ko, ito talagang sina Joey. Alam mo naman sina Joey De Leon. May feel, Yung nakita niya yung dalawa bagay kayo, sige nga, mag-try kayong ganyan. So ano masasabi namin? Dati pa rin naman na, natatalo naman na talaga ang Showtime. Bago pa naman talaga ito.
Pero, lalo na ngayon talaga. Pero hindi yung mga 4 times. Oo. Dati, it's like yung, alam mo yung gumaganon? Konting margin lang. Oo, yung minsan Itbulaga, minsan Showtime, ganun-ganon siya. Pero consistently, hindi nila nakain ng buhay. True. Ang Itbulaga. Kung meron man time na medyo lumayo, bagong-bago yon na sina Vice ay mainit na mainit, hindi ba? Pero, nung mga ganun na talaga, ganun na yung Itbulaga na konti. Ngayon lang talaga, napansin. So, ngayon talagang lumayo ng lumayo. Layo na. Malayo Baga na hindi na talaga. pwedeng gawing rival O, eh. tsaka alam mo, tumingin ako sa mga dyaryo kanina. Sila Nasa naman. front page sila. Ano Sila ba ang yan? laman. Oo. Alam mo kung tuto sa pag dalawan to tumakbo sa eleksyon, delikado. So, ano naman masasabi mo doon sa mga nababasa nating post na ganito ha? Dito, hindi nakakainis ang pagpapatawa. Sa kabila, nakakainis na. Totoo naman. May pinanggalingan, merong basis ang pagkasabi. Unti-unti nang naiinis sila kay Vice Ganda. Ganun ba? Hindi ko na kung kay Vice lang. I think yung Ay, I'm sure sila. kay Vice yun. Hindi, tsaka kasi rin pare-pareho na rin sila eh. Minsan. Oh. Kasi hindi ako totoo lang ha. Totoo lang. Nakakapagod. If you will notice it pag ganun ng jokes, nakakapagod. Kasi hindi siya wholesome eh. Hindi yung parang, hindi fresh. Alam mo yun, hindi fresh. Pag sa Itbulaga kasi, parang manood ka lang ng isang minsan alam mo gato, ayoko manood eh. Nagkataon na kumakain ako, nilagay ko, sa kakanood nga, clip. Hindi ko na nilipat kasi may time natatawa ka talaga ako. Natatawa ako kahit malit na bagay lang. Yung Iba yung pagkasabi, no? Talaga parang wala na, nagkwentuhan sila, tapos tawa ka na ng tawa dahil sa mga reaction nila. Ang nakakatawa dyan yung reaction eh. May sinabing isa, nag-react yung isa, nakakatuloy-tuloy. Diyos ko, tapos natutuwa ako kahit sa magpunta, nakakatawa talaga. Kahit magseryoso na, nakakatawa pa rin. Ayan na. Wholesome kasi. Aldab fever. Oo, ito sila Aldab natin. Ako, Diyos ko. Sana wag lumaki ulo. Hindi lang naman, effort din naman ni na Juan Correct, Bayola, correct. si Manalo. Ako feeling ko Nina dyan, Paolo. nagkataon, ang lakas na ng cast. Nagkataon lang dahil pumasok sila, sinabing because of them. But actually, talagang talagang lahat sila nag-evolve eh. So sila, sino to si Manalo? Si Jose. Gusto ko siya. Tawan-tawa ako Ang dyan. timing sa pagpapatawa. Yun na nga yung diba? timing niya, tsaka yung facial expression niya, oh my Si Juan God. Bayola, sa kanyang karakter Nakakatawa ngayon. sila. Talagang parang lalo na pag si Vic at si, who's this? Si Manalo nga. Oo, Hindi si ko Jose. maano yung pangalan. Jose Manalo. Si Jose at si Vic, pag nag-usap, kahit nasa location si Jose, talagang nakakatawa. Diyos ko, alam mo tama naman yung reaction na yun. Na talagang nakakatawa yung kabila, nakakainis yun. So, ang masasabi namin, totoo talaga. Totoo, may basis yun. Talo na talaga ang Showtime. I think Lalo na accepted ngayon. nila, no? Mm-mm. Accepted yan. Tsaka, oh my God, ito na yung sinasabi natin. Ang Showtime pag bumagsak kasama si Vice. Yun In a na. way, in a way, Oo. Hindi masasabi. Pero hindi. alam niyo ba, kaya nagka-Showtime dahil Dahil kay Vice ganda. Mm-mm. Sa totoo lang, ilang years na rin ba naman kasi yun? Medyo matagal-tagal na rin. Oo, Siguro kasi- mga nasa 14 or 13. Gano'n nakatagal yun? Ay, hindi naman pala siguro. Ibig mo sabihin, yung, di Sandali. ba, pumalit sila kay Willie? Mga 2000, siguro mga 6 years. Mga 6, ganyan. gano'n, 6'5", no? Mm-mm. Pero ang problema ni Vice ganda dyan, because siya ang gumawa ng Showtime talaga. Parang pag bumagsak, siya rin ang Mm-mm. No, di ba, Rodel? Ganun yun eh. Parang, ikaw yung nagtaas, pag bumagsak, parang sabit ka rin. Correct. No, buti na lang may GGB siya. Oo. Kahit anong sabihin mo, may GGB siya, no? Okay. May mga text pa dito. Mula kay, Sir, kinig po ako. Si Rene Biernes ng Lagawe Taxi. Ay, yung mga nasasakyang ko. Okay. Hello po. Mm-mm. And of course, from Angelica C. Okada, good evening, both of you. Cute nyo today. Nakakawala kayo ng stress. Talaga? Sabi ni Angelica C. Okada. Ang bait mo, Angelica. Dalang feeling ko ngayon para akong lumabas sa kahon. Alam mo yung mga kahon na nasa pair, Mm-mm. na na-stuck doon ng mga 10 years. Tapos nakita, ay binuksan ako yun. Na mahilo-hilo Yun ka ang feeling ko ngayong araw na ito. Diyos Okay. ko. Ang ating oras alas 5:43 na ng hapon. Talaga? At yan ay nihatid sa atin ng Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Derma World.
At magbabalik pa ang Showbiz Galore. Pag-ibig, musika, at iba pa. Mga usapin sa pag-ibig na umaayon sa iba't ibang kwento ng ating musika. Magkahawak ang mga kamay. Samahan ang mga batikang mga awit ng ating bansa. Lloyd Umali at Ima Castro. Dapat nga kaya sa iyo ako'y humana. Sa programang magbibigay sa inyo ng inspirasyon at magpapapintig sa inyong mga natutulog na puso. Pag-ibig, musika, at iba pa. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Maki-update at alamin ang latest sa mga showbiz happenings dito sa programang Showbiz Galore. Makinig tuwing Lunes hanggang Biyernes, 5:00 ng hapon hanggang 6:00 ng gabi. Huwag pahuhuli sa mga entertainment updates. Samahan ng tambalang huwagas sa okrayan pero walang pikunan. Ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, at ang diyosa, Pelita Peralta Uy. Showbiz Galore sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Problema ba sa kalusugan? Paano ito maiiwasan? Alamin ang wastong paraan para ito'y malunasan. Makinig sa programang Kalusugan ay Kayamanan. Samahan ang magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Edwin Bien at Dr. Ray Salimel Jr. Lunes hanggang Biyernes, 10:00 hanggang 11:00 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. Ang himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242, 8 Trimedia Broadcasting. Nagbabalik ang programang Showbiz Galore. Pwede bumate. Yes, go! Kasi yung aking barkada, taga Washington, si Meg Cabrera, sabi din na since grade school ko pa barkada ito, nandito siya sa Manila ngayon, pauwi na siya bukas. Magkikita-kita kami ng mga grade school friends naming intact. Irene Dolina, hello. Trichy, Meg, magkita-kita tayo mamayang gabi. At yung mami ng isang best friend namin, si Lana Malabanan from LA, si Mami Zenaida Malabanan, ay nandito rin. Aalis na rin siya bukas. So, sana makarating din po ako dyan. Kailangan makita ko siya. Dahil parang nanay ko na rin siya. At nakikinig sila ngayon. Oo, hello sa inyo. At kaya nga nag-text, at meron pala ako, si yung ating co-producer, no, si Caroline Padua, ng 7 Great Minds, nag-text sa akin ngayon ng kanyang anak na nasa ospital pala, nag-bleeding. Caroline, pagaling ka. My God, I'm so sorry to hear that. Mapagaling ka, ha? Wala akong masabi kasi hindi ko alam kung anong cause ng bleeding. Oo. Baka menstruation, di kaya. Kasi the last time, di ba, na-postpone meeting namin, that's masakit yun siya. Pero Caroline, sana hindi malala. Kasi sabi naman nung anak ay hindi naman daw. Ayun. Pero nasa ospital. Okay. Okay, kapansin-pansin ang mga kapamilya stars ngayon na parang nagpapasexy na silang lahat halos Sa ABS? Si Yan Lim, nagpaganda ng katawan. Ay, talagang humabol, ano? Tapos si Julia Montes, ganun din. Oo. Tapos si Mateo, ganun din. Para sa kanilang mga proyekto sa ABS-CBN, kailangan pa ba nilang gawin yung mga ganyan? I think di naman siguro sila nagpapasexy for the role, but they want their body to be fit, no? Hindi, lalo Kasi ganun yata talaga sila required na kasi lagi nag-gym. Si Mateo daw dun sa... talagang nag-sexy, ano? at topless talaga. Actually, Lagi nga daw, kung alam pa daw ni Sarah Geronimo yun. Ginawa ni Mateo. Yes. And talking about sexy,
Si Rian Ramos. Mm. As in talagang bedsin nila ni Piolo Piolo ay Pascual. todo daw. Grabe daw talaga. Na even si Piolo Pascual ay nagulat. At saka nung kinunan daw yan, napagod talaga si Rian. Parang natulala siya. Oo, nasak pagkatapos. siya. Mm-mm. Actually daw, ang laking utang na loob daw ni Rian sa pagka-gentleman ni Piolo. Kasi Mm-mm. naka-nude siya. Si Piolo na daw nagtatakip to protect Napaka-gentleman her. naman. Oo. Ang sarap siguro. Ang sarap talaga. Joke lang ha. Hindi alam naman ng Siyempre, lahat. mga Kasi ko si artista Piolo. natin, pinagdadaanan din ng mga bagay na ganyan. Mm-mm. Hindi naman habang panahon pa-sweet sila, di ba? Tsaka Rian naman, ano ba age niya? Mm-mm. Tsaka alam mo, eto, totoo lang. Mm. Kung ang gagawin mo naman na ganon ay dahil sa pelikula, minsan ko consider mo dahil kailangan. Second, napaka-importante, sino ang leading man mo? Mm-mm. Kung Piolo Pascual ito, o di ba? Why not coconut? Tapos ganun pa ka, Piolo Pascual is Correct. not a joke. not a joke. Oh my gosh, it's Piolo Pascual. Aside from that, Mm. napaka-gentleman. Yes. So parang anong lugik mo doon? Mm. Katawan pa lang ulam na. Oh, hindi ba? Yes. Diyos ko, natanda ko na naman yung ulam na. Because kilala mo si Congressman Teddy Casino, di ba? Yes. Nakakaloka, di ba mga post niya usually, mga matatapang. Ay, kaninang umaga, nagulat ako. Anong post niya? Ano? Ang trailer nung kay Popoy at Basha na Walwatch. Tapos ang nakana ngayon nun, talo na nito, talo pa rin nila si Catherine at Daniel at si Aldab na yan. Ito pa rin talaga, parang trailer pa lang, ulam na. Pinost Tawa yun eh. ako. Ni Congressman Teddy kasi. Talaga? Na nakakagulat kasi usual niyan is about politics, Mm-mm. about social ganito, kung ano-ano, bayan mo. Ay, day, pinost niya. Alam mo siguro gusto niyang, kasi sawa na siguro siya sa mga, Tsaka ito totoo naman kay Congressman Teddy. Nanonood talaga yan. ay, sinusuportan niya ang, Totoo, kasi kahit alam mo, di ba sinabi ko before, ang totoo lang na nakita kong politician na tunay, na talagang mahilig sa OPM, At mga sa pelikulang Pilipino. Si Congressman Teddy, kiling na kilig niya sa mga John Lloyd, ganun. at magkakaroon niya ng ano, Pinapost ha? na sequel nga. Yes. Yun nga yung trailer na inilagay niya. Ayun. Oo. Sabi ko nakabantay ito, unang labas ng trailer, kasama talagang nandun sa Facebook niya, early in the morning. Ang tawa ko kaninang umaga, ang lakas eh. Parang iba talaga si Popoy at si Basha, nababago ang lamig ng ulo, no? Mm-mm. Siguro ganun ang gawin. Gusto mong manahimik ang mga nagrarally? Give them something to watch. Kunya nagrarally sila, naglabas ka, Popoy at Basha, di ba? O di sit down lang, di ba? Cute. Eh di ang saya-saya Ang ng ganda mga ng trailer. Bea and John Lloyd Oh my fans gosh, ngayon. Isa ako doon. Isa ako dyan, lalo na yung One More Chance. Kinabahan ako nung narinig ko na magkaka-sequel. Kasi naman, Rodel, masyadong malakas yung movie. Mm-mm, Parang sobra. huwag mo nang galawin, baka pumalpak pa, ganun yung feeling mo, sa nervyos mo, di ba? Nung nakita ko ang trailer, courtesy of Congressman Teddy Casino na umaga-umaga, pinanood ko, oh my gosh, Rodel, it's one scene. Isang eksena ang pinakita doon. As in, tulala ka na parang, oh my gosh, sana showing na Oo, bukas. kailangan mo nang panoorin agad. Correct. Naku, panoorin mo, dali pumunta ka sa wall niya. Papanoorin ko yan. Nakakalabas sigurado. lang ng trailer, mainit-init pa, nakapost na. Oo. Matuwa talaga. No? Ayan, maganda yan. Maganda yan para kay John Lloyd. Correct. Kasi para makabawi siya, diba? Actually, Rodel, I'm scared of John Lloyd's career. In a way. Oo, Lalo correct. na, tingnan mo ang mga career nila Piolo. Nila Bongga. Richard. I mean, nagtataasan Mateo. Mm-mm. Tapos ang John Lloyd natin, na napaka-John Lloyd, siya yung nananahimik, hindi ba? Oh, nag-eksperimento kasi Tapos siya. wala pang Metro Manila Film Festival yung kanya, hindi pa nakasali. Oo. Parang Diyos ko, takot mo buong year, baka mawala siya. Akala nga niya kasi nagka-problema yung nilalang ni Robin Padilla. Siya ang papasok, hindi ba? Hindi pala. Pinalitan lang si Robin pero tuloy pa rin Correct. ang pelikula. Pero alam mo, napaka-high hopes ni John Lloyd sa moving yun noon, na matatanggap. Oo Ako nga hindi naman. talaga makapaniwalang hindi. Hindi kasi hindi na ano, wala na ngayon, sabi ko nga sa iyo, commercial ang mga pelikulang gusto nila. Talagang nagulat ako. Maski yung kay Nora nawala, di ba? Ha? Oo. Hindi nakasali? Hindi rin nakasali. Aray. Silang dalawa ni John Lloyd ang hindi Alam mo, sana nakasama. ako ilabas nila before. Yung Metro pelikula. Manila, oo. Mauna sila.
Para yung mga tao, yung pera doon nagastos. Di ba kasi kung after, ay, gumastos na kami. Punta ka before. Labas lahat yung mga gandang pelikulang yan. Ano? Bago mag-December 25. Next time gawin natin yun. Gumawa tayo ng pre. Tayo ang producer. Yung mga magagandang pelikula na hindi nakuha ng Metro Manila Film Festival, tayong gumawa. Actually, alam mo, Mag-festival tayo. meron kaming producer dati ng Sexy Films. Nagpapalabas siya bago mag-MMFF. Yun na nga. Kung nakikita ang pelikula niya, Strategically, ha? Strategically. Ganyan kagandang pelikula mo, ilabas mo before. oo. Bago maubos ang money. Hindi ba, Rodel? Kasi Oo. tandaan mo to, ang Metro Manila Film Festival, December 25 pa yan. Yes. Mm-mm. Gawin mong mas maaga dahil ang bonus lumalabas. Gawin mo December 15. Correct. Sige, nalabas nyo na para doon kami manonood yung road. Yes. Okay, yun na nga yung mga nagpapaganda ng katawan, sina Sian Lim, Mateo. Ito totoo. Type mo si Sian. Hindi. Parang, Kahit magpa-sexy pa siya. alam mo, kahit ito naman, kahit pa paano naman na-meet ko si Sian at simpleng-simple siya doon sa LA na Star Magic. World Tour. Mm. Okay naman siya, nakakatawa siya. Tapos na nakita kami sa awards night nyo. Nung nanalo kami, diba, inulit ko, yes. nanalo kami doon. Katabi ko pa siya, lumapit pa siya sa akin eh. Mabait naman siya, pero yung appeal talaga, to be Wala. objective about it, yung appeal niya, parang kung hindi ba niya kasama si Kim Chu, ay kaya niya. Oo nga. Gerald can, right? O Kaya Gerald ni Gerald. Anderson, kita natin, kaya niya. Mateo without Maha or Kaya Sarah, rin naman. kaya niya. Daniel, ganyan. Si Sian, hindi Mukha mo. At saka hindi ko siya hindi mo siya feel. hindi ko siya type. Alam mo, totoo bang mayabang na siya? Nangihinayang ako sa kanya kasi mabait naman nung una yan. Mabait naman si Sian, kaya lang siguro talaga ang may problema, yung nagkakaproblema siya dahil sa handler eh. Naku, alam mo naman yung mga handler talaga. Tinuturuan siya kasi kung ano mga ginagawa niya. Alam mo, sana mga handlers, no, yung mga managers, alam ko yung ibig sabihin na kasi sikat na yung alaga ko, gusto ko gato na yung status niya. Pero sana tandaan niyo rin na parang huwag niyo babaguhin ang isang ugaling maganda sa isang tao. Correct. Kasi ang fame, mawawala yan eh. Mm-mm. Di ba? Kasikatan, mawawala Sandali yan. lang yan. Pero kapag ikaw ay maganda ang iniwan mong alaala ng character mo, tutulungan ka. Oo, kagaya ni Richard Gomez. Correct. Hindi ka ibibitawan. Hindi. Parang si Don Silveta, pag gusto niya na gumawa ng pelikula, ayan na silang lahat. Mag-ang katrabaho. Si Snooki. Alam mo, kahit ganun si Snooki, ha, in fairness, kahit sabing laging late, laging pagong or something, kukunin mo kasi appreciative si Snooki. Yes. Do you Tama know ka that? dyan. Parang, of course you know that. Pero ibig ko sabihin, openly, she will thank you. Diba? She will say, salamat po, ganon. Kaya kita mo, hindi siya mawala. Hindi Nandiyan katulad pa rin ng siya. kasabayan. Yung kasabayan niya, ewan ko Alam mo, lang. maldita ko ngayon, pigil-pigilan mo nga ako. Ewan ko lang. Pigilan mo ako, Rodel. Benadryl at antihistamine kasi. Ewan ko lang, di ba? Nakakaloka ka. Dahil sa Himalaya daw, wala talaga, hindi daw Hindi ko talaga, kasi ako rin wala akong gana manood. Ano ba nangyari? Wala namang masama sa mga short. Nawala na si Mr. Tony Boy Kawangko, no? Iniwanan na niya. Tapos parang alam ko pa niyan, di ba si Mayor Herbert sana ang sasalo? Ngunit hindi yata nagka-sundo. Because ayaw bumitaw din ng mga sino ang di ba? Siyempre kung ikaw ang gagastos, you want a change, di ba? At saka ikaw, manonood ka, short film. Puro short films nga daw ngayon. Papanoorin mo. Hindi. Di ba? Parang Sa bahay. Pero kasi pupunta pa akong CCP. o para sa isang short film, Oo. di ba? Labas mo na lang sa internet. Ako parang sa akin, ako magsa-short film festival. Sa internet ko gagawin. Hindi yung... Mas convenient. 15 minutes lang yun eh. Oo. Oh, by the way, congratulations Joshua Uy, no? Dahil nag-DOP siya doon. Sa isang short film. Anong pelikula? Nakalimutan ko. Basta isa siya doon na kinuha siya, tapos nagustuhan yung trabaho niya, kaya siya ay may alok ngayon sa isang network. At sana next year, maibalik na yung mga kailangan na financier. full-length Kasi movies. remember, bawat isang producer dyan,
kahit sabihin mong malit, binibigyan nila Mr. Tony Boy Cojuangco ng 500,000 to start. Teka, hindi ba kayang ibigay yan ng ng CCP? Hindi, wala daw pera. Hindi kayang ibigay ng ano ba yung isang FDCP. FDCP. Ang FDCP kasi, separate entity yan. Kasi nga ang problema, Cinemalaya, hindi mo rin alam kasi kung yung mga board ba ay gusto talagang makatrabaho tong mga to. I'm sure maraming gustong Bakit may mga sumalo. ganyan? Like yung kay Herbert Bautista, I thought it will, Oo, ako rin. very good idea yun, ha? Hawakan ng isang Herbert Bautista ng isang city, di ba? Mm-mm. Bakit hindi natuloy? I-research natin yan. Yes, at wala na tayong oras. Bakit? Nagmamaldita pa ako dito. Maraming Okay. salamat. Thank you, Rodel. Salamat. Naku, thank you, Lord. Wala na siyang thunder. So, sa aking mga friends, kita-kita tayo mamaya. At sa mga nakinig ngayon, sana nag-aruray man kami, nag-enjoy kayo ngayon. Thank you very much and have a great, great night. Ayun, may pahabol si Marvin. Ang Katmon pala ay isang lugar sa Malabon. Ay, hello po mga Oh, taga yeah. Malabon. Ikaw talaga. Oo, akala ko Nagtampo sa siguro sila. Thank you very much. Maraming salamat mga Galorians hanggang bukas. Dito lamang sa programa ninyo, ang Showbiz Galore. Maki-update at alamin ang latest sa mga showbiz